Hello guys, kagigising ko lang, hindi ako naligo, nagsuklay lang ako tapos nag-makeup. Dahil today ay last day na nga namin dito sa Baguio at diretso na nga kami sa Pangasinan. Hindi na nga namin ginustong maligo dahil nga sobrang lamig ng tubig dito sa umaga sa Baguio. At bukod sa roon ay medyo tinanghali na nga rin kami ng gising. Dahil usapan nga namin ay alas 5 nga kami ng umaga gigising para nga makapagayak ng maaga. Pero alas 7 na nga ata ng umaga nung kami nga ay magising. Dito sa ulo ng Leon ang pinakahuli talaga naming destination dahil nga dito kami dadaan papuntang Pangasinan. Nakaplano na dito nga ang huli namin pupuntahan para nga iisang lakad. Hindi naman kami masyadong natagalan dito dahil nga magpipicture lang kami dahil nga wala namang ibang gagawin dito. As in dumaan lang talaga kami dito para nga makakuha ng litrato at makapag-video nga ng kaunti. Dahil nga pag pumunta ka raw ng Baguio ay hindi nga pwede na hindi ka nga magpapapicture dito. Gilid itong ulo ng Leon ay marami nga rin palang mabibila ng mga pasalubong at nagtingin-tingin nga rin kami. Dahil naghahanap nga kami ng sundot kulangot dahil nakalimutan nga namin bumili doon sa town. Bawat makikita nga namin sa daan na bilihan ng pasalubong ay talagang tinatanong nga namin dahil nga baka ako pag-iyakan ng batang nagpabili sa akin ng sundot kulangot. Pero nakakapagtaka talaga dahil ni isa sa kanila ay talagang walang tindang sundot kulangot. Isip nga namin ni Lowell ay baka nga mabilis yun masira kaya nga hindi sila nagtitinda. Sira pala yung tulay na daanan dito papuntang Pangasinan kaya naman dito kami dumaan. Itong dinadaanan nga pala namin ngayon ay minahan. Yang mga sako ng lupa na nakikita nyo ayan nga raw yung kinukuhaan ng gold or yan na nga yung mga nakuhaan. Hindi ko na nga masyadong matandaan yung sabi ni Lolo basta maali lang yun dun sa kinukuhaan or nakuhaan. Habang nagmamaneho si Lolo ay tanong talaga ako ng tanong dahil nga nababano ako. Dahil wala namang ganyan dito sa Lopez dahil wala ngang minahan dito. Laking gulat ko pa nga dito dahil itong dadaanan pala namin ay literal na ilog. As in malaking ilog talaga ito na may rumaragasang tubig. Natatakot pa nga talaga ako sa mga oras na ito na merong pagkamangha dahil kako ay dinadaanan ba talaga ito? Dahil sa mga oras na ito ay kami nga lang ang nandito sa ilog at wala nga ako nakikitang kasunod namin. Ultimo makakasalubong ay wala nga rin kaming nakikita kaya nga medyo natatakot ako. Sobrang lawak at sobrang ganda nga ng ilog dito tapos malakas pa ang lagos ng tubig. Medyo malabo nga lang ang tubig dito dahil nga diba sabi ko sa inyo may minahan nga doon sa may bandang hulihan. Pagdating namin sa part na to ay medyo nakampante na nga yung aking sarili dahil nga may nakita na ako nakasunod naming sasakyan. Dahil sa ngayon ay pansamantala na dito daw talaga dumadaan ang mga sasakyan dahil nga ginagawa yung tulay sa itaas. Medyo matagal na nga raw yung ginagawa at siguro naman ay malapit na nga raw matapos. Nalampasan na nga namin yung ilog na napakahaba at dito na nga kami ngayon sa tunay na kalsada. Sobrang manganga ako dito sa aming dinadaanan dahil sobrang ganda nga ng mga tanawin. Cannon Road nga ata ang tawag sa kalsadang ito at sobrang ganda nga talaga dito. Yung tipong ang ganda na ng kalsada tapos ang ganda pa ng makikita mong tanawin. Puro kurbada nga rin ang daan dito at medyo nakakatakot. Sa mga oras na ito ay hindi ko nga alam kung nasaan na kaming lugar. Basta ang alam ko ay malapit na nga kami doon sa aming pupuntahan kaya dito na kami bumili ng aming uulamin. Inuli nga muna namin itong palengke para makatingin kung ano nga ang magandang ulamin. Napusuan nga namin ngayong araw na mag-ulam ng pakbet at para may kapartner ay bumili naman kami ng isdang galunggong. Dahil medyo malayo nga din sa palengke itong bahay nila Lolo ay dumaan na din nga kami sa bilihan ng tinapay. Dahil kung hindi raw nga kami bibili dito ay wala nga raw kaming makakain doon pagdating sa bahay. May nadaan na din nga pala kaming nagtitinda ng tubig at bumili nga si Lolo ng halagang 50 pesos. Dito nga lang pala ito nabibili sa Pangasinan kaya naman kailangan ko itong matikman. At huy, unang kagat ang sarap agad. Hindi sa biro ang sarap pala nito. Kagaya ng sabi ko sa inyo kanina na malapit na nga kami dito sa aming pupuntahan. Kaya naman fast forward na tayo mga mare dahil andito na nga kami sa San Fabian, Pangasinan. Ito nga ang bahay dito ni Lolo sa Pangasinan at palagi nga siyang pumupunta dito kapag weekend. At syempre, pagdating nga namin dito ay oras na nga ng tanghalian kaya naman pagkadating-dating agad namin dito ay yung pagluluto na nga agad ang aking inintindi. Sa mga oras na ito ay tapos ko na nga palang lutuin yung pakbet at itong isda na nga ang aking niluluto. Hinati ko nga pala sa dalawang luto yung isda naming binili dahil ayoko nga ng prito lamang. Yung kalahati ay ginawa kong paksiw at yung kalahati ay akin namang iniprito. Nahuli ko pa nga ang ilagay yung luya dito dahil nga sobrang layo ng tindahan dito. Isang oras pa nga lang ang nakalipas nung kami ay kumain ay eto na naman nga si Lolo at nangangakit na naman papunta nga sa bayan ng Pangasinan. Ayaw ko nga sanang sumama dahil nga medyo napapaguran nga ako at sobrang init nga talaga dito sa Pangasinan. Sabi ko kay Lowell ay siya na nga lang ang sumama at dito na nga lang ako maiwan sa bahay. Pero ayaw nga pumayag ni Lowell na hindi ako sumama kaya naman wala na akong nagawa. Sa daanan papunta sa bayan ay may nadaanan nga kami na nagtitinda ng mais. Mahilig nga si Lolong bumili ng mga pagkain sa daan dahil gusto niya nga na matikman ko. Nakakatuwa pa nga dyan yung tindera dahil nag-I love you mwah chup-chup pa nga siya kay Lolo. Niloloko ko nga dyan si Lolo na sana all may nag-I love you.
Sa asawa ng anak ni Lolo nga pala kami pupunta dyan dahil nga ang balak nga namin ay sunduin nga yung kanyang apo. Ang kaso nga lang ay habang kami nga ay nasa biyahe ay bigla nga raw nagbago ang isip ng bata. Pero sabi ni Lolo ay okay lang naman daw dahil nga baka mamaya kapag nga sinama namin ay mag-iyak at magpatid ng madaling araw. Yan nakikita niyong simbahan ay Manawag Church nga pala yan at mamaya kami nga ay dadaan. Uunahin nga namin pumunta doon sa aming pupuntahan dahil nga medyo kainitan pa kung dadaan nga kami ngayon. Andito na nga pala kami sa bahay ng anak ni Lolo at pagkadating ko nga dito ay nakita ko agad na napakaraming bunga ng mangga. Yung nakikita ko raw mga mangga ay hindi nga raw yun sa kanila, pero meron nga daw silang puno ng mangga na meron nga din daw bunga dito lamang sa gilid. Wala pa nga sigurong 30 minutes na nakakarating kami dito ay inakit na nga kami dito sa manggahan na kukuhaan namin ng mangga. Tuwang-tuwa talaga ako sa mga oras na ito dahil sobrang dami nga ng bunga tapos mga hinog pa. Apple mango nga pala itong manggang kinukuha namin ngayon pero meron din naman silang Indian mango. Sobrang dami nga naming nakuhang mangga at nakakatuwa lang talaga dahil nga mga hinog na yung mga apple mango. Hindi ko nga talaga balak na dalhin pa ito ng Lopez dahil nga meron din naman dito sa atin. Pero nagpupumili talaga si Lolo na dalhin ko nga raw ito dahil ibang araw yan. Dahil yung manggang yan ay galing araw ng Pangasinan. O diba, hindi na talaga ako nakatiis dahil nagpabalat na ako kay Lowell ng isang piraso. Ang sarap talaga ng apple mango kapag ganitong malapit ng mahinog. Paalis na sana kami ng mga oras na ito pero pinigilan nga kami ni Kuya Rox dahil nga may in-order daw siyang halo-halo. Kaya naman kahit kakakain ko lang ng manggang hilaw ay for the go dahil nga sobrang init talaga dito sa Pangasinan. Yung tipong nasa may bubong ka naman pero yung pakiramdam ay parang nakabilad sa araw sa sobrang init. Pagkatapos namin kumain ng halo-halo ay dumiretso na nga pala kami dito sa Manawag Church. Araw ng Biyernes nga pala ito kaya walang misa kaya naman dadaan lang kami dito para magdasal. Dumaan din pala kami dito ng sandali sa Museum ng Manawag pero bawal ngang mag-video dito sa loob. Dito pala sa loob makikita ang iba't ibang imahe ng mga santo. Sobrang ganda nga dun sa loob at hindi ko nga akalain na meron doong ganon. Dahil galing na nga ako dito nung nakaraang taon at hindi naman kami nakapunta doon. Pagkatapos namin sa simbahan ay dumaan nga din pala kami dito sa Jollibee na malapit sa Manawag. Maglalaro kasi kami ni Lowell ng Bato-Bato Topic Challenge kaya kailangan namin bumili ng aming pagkain. At isa pa baka nga nagugutom na din si Lolo kaya kailangan na din namin talagang bumili ng merienda. Dumaan nga din pala kami sa palengke ng Sampabian dahil nga may bibilin kami. Pagkadating namin sa bahay ay dito na nga agad kami dumiretso sa dagat dahil nga ang bahay ni Lolo dito ay kalapit lamang ng dagat. Dito nga namin plinano na laruin yung Bato-Bato Topic Challenge pero pagdating namin dito ay sobrang lakas nga ng hangin. Kung dito kami maglalaro ay hindi nga maririnig sa video yung boses namin kaya naman nagpasya kami na doon na lang sa harapan ng bahay ni Lolo. Na-delete ko na pala yung video habang naglalaro kami kaya ayan in-screen record ko na lang. Sobrang bilis nga lang naming naglalaro niyan dahil nga wala sa mood itong aking kalaro. At fast forward na nga ulit tayo mga mare dahil ito ngang mga oras na ito ay patulog na sana kami. Kaso bigla ko ngang napansin na nagtutubig na yung mga strawberry na dadalin ko nga sa Lopez. Kaya naman imbis na magpahinga kami ay pinunasan pa nga namin isa-isa itong mga strawberries. Pang sa ganon ay mawala nga yung kanyang pamamasa at maiwasan nga ang pagkabulok. Pinili namin dito yung mga hindi pa talaga mabubulok at yung malapit na ay kinain ko na nga laang. Dahil kung hindi namin ito ginawa ay talagang masasayang lamang at mabubulok nga ang mga ito. At sayang talaga yung pinambili namin dito, ang mahal pa naman. Ang dami ko talagang nakain dyan kaya naman kinabukasan ay for the pururut ang person. Fast forward na nga ulit ito mga mare dahil nga ito ay umaga na at oras na nga ng pagligo namin sa dagat. Itong pagligo sa dagat ang isa sa dahilan kung bakit nga nandito kami. At ang isa pa ay para makarating nga ako dito sa bahay ni Lolo sa Pangasinan. Hindi na nga pala ako sumama sa kanila dyan sa pagligo dahil ayoko ngang maligo sa dagat. Ang iniisip ko kasi ay mababasa pa yung aking damit at mabibigatan pa ako sa pagdadala sa biyahe. Mamayang gabi pa nga sana ang nakaplano namin na pag-uwi sa Maynila pero tinawagan nga biglaan si Lowell ng trabaho. Kaya naman kahit hindi pa nakaplano yung aming pag-uwi ay kailangan na nga naming lumuwas. Habang naliligo sila sa dagat ay andito ako sa baybay naghihinaw ng paa dito sa alat tubig. Hindi na nga sila natagalan sa dagat dahil nga itong si Lowell ay iniisip din yung kanyang trabaho. Hindi na talaga niya ma-enjoy ang mga bagay-bagay dahil nga for the award na ang person. So ayun, fast forward na nga ulit tayo mga mare dahil sa mga oras na ito ay papunta na kami sa Dagupan. Sa terminal ng Dagupan pala kami sasakay kaya doon nga kami hinatid ni Lolo. Sa Victory Liner talaga sana kami sasakay kaso pagdating namin dito ay wala ngang biyahe papuntang Cubao. Sa Victory Liner talaga sana ang gusto ko para pagbaba ko doon ay dadaanan na lang ako ng bus na sasakyan ko pa Quezon. Kaso no choice na nga kami kaya dito na kami napasakay sa 5-star bus. Pero okay lang naman yun, ang importante ay makarating kami ng maayos. So ayun, hindi ko na ikikwento sa inyo kung paano pa ako nakauwi ng Lopez dahil mag-isa na nga lang ako sa biyahe. At yun lang, tapos ng 7 araw namin bakasyon. Bye people!